Noong masungkit ni Carlo Yulo ang 2 gintong medalya sa Olympics, halos buong bansa ang napasigaw sa tuwa. Mula sa batang mahilig lang maglaro at magpaikot-ikot sa park sa Malate, naging simbolo siya ng talento at sipag ng mga Pilipino. Sa bawat talon at pag-ikot niya sa ere, dama ng lahat ang determinasyon at pagmamahal niya sa sport na gymnastics. Pero ngayong tahimik na muli ang paligid, napapaisip ang marami kung bakit tila nag-iba na ang takbo ng buhay ng dating pambato ng bansa. Ano nga ba ang tunay na nangyayari kay Carlo Yulo ngayon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Bata pa lang kitang-kita na ang kakaibang disiplina ni Carlo. 7 taong gulang lang siya nang magsimula siyang maengganyo sa gymnastics matapos niyang makita ang mga nag-e-ensayo sa gym ng kanyang kuya. Sa una, parang laro lang ito para sa kanya, pero habang tumatagal, nakita ng kanyang coach na si Teacher Ezra na may kakaiba itong galing. Araw-araw siyang nagsasanay, kahit pagod at minsan nasusugatan. Hindi siya nagrereklamo dahil gusto niyang mapabuti at maabot ang pangarap niyang makapaglaro sa malalaking paligsahan. Unti-unti, umangat ang pangalan niya sa mundo ng sports. Nagsimula siya sa mga lokal na kompetisyon hanggang sa nakasali siya sa palarong pambansa, Asian Games at sa huli, sa Olympics. Dito siya tuluyang nakilala ng buong mundo. Nakamit niya ang 2 gintong medalya at napasaya ang milyon-milyong Pilipino. Maging ang kanyang pamilya ay labis na nagmamalaki sa kanya, lalo na't alam nila kung gaano siya nagsakripisyo para sa pangarap na iyon. Bilang gantimpala, nakatanggap siya ng 10 milyong piso ayon sa batas. Dagdag pa ang 3 milyong piso mula sa mga mambabatas bilang pasasalamat sa kanyang karangalan sa bansa. Binigyan din siya ng isang fully furnished condo unit sa Taguig na nagkakahalaga ng 24 na milyong piso. Bukod pa rito, may lifetime free buffet pa siya sa isang kilalang restaurant at iba pang mga regalo mula sa mga kumpanya. Sa panahong iyon, marami ang nagsabi na para bang nakamit na ni Carlo ang lahat. Ngunit habang tumatagal, nagbago ang ihip ng hangin. Dahil sa tuloy-tuloy na training at pressure, nakaranas siya ng matinding pagod at ilang beses na injury. Naging mahirap din ang paglayo niya sa pamilya dahil sa mga training abroad. Habang ang iba ay nakikita lang ang tagumpay, si Carlo ay patuloy na nakikipaglaban sa tahimik na paraan. Hindi lahat ng sakripisyo niya ay nakikita ng tao. May mga ulat na nagsasabing humina ang suporta sa kanya sa mga nagdaang taon. Hindi na rin siya madalas makita sa mga kompetisyon o sa media. May mga nagsasabi na mas pinili raw niyang manahimik at mamuhay ng simple. Dahil dito, kumalat ang balitang naghihirap na raw siya. Ngunit para sa ilan, baka ito ay panahon lang ng pahinga at pag-iisip niya kung ano ang susunod niyang hakbang. Matapos ang kanyang tagumpay sa Olympics, mas dumami pa ang biyayang natanggap ni Carlo Yulo. Dahil 2 gintong medalya ang kanyang naiuwi, mas lumaki rin ang mga gantimpala at suporta na ibinigay sa kanya. Ngunit sa halip na magpahinga o masanay sa luho, pinili ni Carlo na ipagpatuloy ang kanyang disiplina at mag-focus muli sa pagsasanay. Sa taong 2025, makikita si Carlo na patuloy pa ring nagsasanay sa Tokyo, Japan. Doon siya naninirahan dahil mas maganda ang mga pasilidad at kagamitan na ginagamit sa training. Sa Japan, may access siya sa mga world-class coaches na tumutulong upang mapanatili ang mataas na antas ng kanyang performance. Hindi siya tumitigil sa pag-aaral ng mga bagong teknik at pag-upgrade ng kanyang mga routine. Alam niya na sa mundo ng gymnastics, mabilis magbago ang mga standard kaya kailangang lagi siyang handa. Noong October 2010, sumali si Carlo sa Artistic Gymnastics World Championships na ginanap sa Jakarta, Indonesia. Muli siyang nagpakitang gilas at nag-qualify sa finals para sa floor exercise at vault, mga kategoryang matagal na niyang pinaghusayan. Kahit mabigat ang laban at marami siyang kaharap na magagaling na atleta mula sa iba't ibang bansa, pinatunayan ni Carlo na hindi basta-basta mawawala ang kanyang husay. Nakikita sa kanyang bawat galaw ang matinding dedikasyon at focus na bunga ng mahabang taon ng kanyang pagsasanay. Bago pa man ang kompetisyon, bumalik muna siya sa Japan para sa isang training camp
na tumagal ng halos 3 linggo. Sa panahong iyon, kasama niya ang matagal na niyang coach na si Aldrin Castañeda at ang Australian coach na si Alus Pnedal. Pinagsama ng dalawang coach ang kanilang kaalaman para mas mapabuti ang bawat detalye ng galaw ni Carlo. Hindi lang pisikal na lakas ang hinahasa niya, kundi pati ang kanyang mental toughness. Dahil sa sport na gaya ng gymnastics, mahalaga ang tamang pag-iisip at konsentrasyon para makontrol ang bawat kilos sa ere. Ngunit hindi lang para sa sarili niya ang mga biyayang natanggap niya. Isa sa mga dahilan kung bakit lalo siyang hinangaan ay ang paraan ng paggamit niya sa kanyang mga premyo. Ginamit niya ang ilan sa mga ito upang tulungan ang kanyang pamilya. Ayon sa mga ulat, bumili siya ng sasakyan para sa kanyang ina bilang pasasalamat sa walang sawang suporta nito mula pa noong nagsisimula pa lamang siya. Para kay Carlo, ito ay simbolo ng pagmamahal at pagtanaw ng utang na loob sa taong laging nariyan sa bawat laban niya. Bukod dito, ginamit din niya ang bahagi ng kanyang gantimpala para sa mga gastusin sa training at mga kompetisyon. Dahil mahal ang kagamitan at pasilidad sa gymnastics, malaking tulong ang kanyang mga kinita upang maipagpatuloy ang kanyang karera. Nag-invest din siya sa isang condominium unit na ginagamit niya bilang tirahan kapag siya ay nasa Maynila o Tokyo. Sa ganitong paraan, ipinapakita ni Carlo ang pagiging responsable sa paghawak ng kanyang pinaghirapan. Gayunpaman, hindi naging madali ang lahat. Lumabas din ang mga balitang nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang ina, si Angelica Yulo. Noong Agosto 2024, kumalat ang mga peking social media accounts na nagkukunwaring siya si Carlo at nagdulot ito ng kalituhan at sama ng loob sa kanilang pamilya. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Carlo at mas pinili niyang umiwas sa gulo habang patuloy na nagpo-focus sa kanyang karera at sa mga taong tunay na sumusuporta sa kanya. Sa mga sumunod na buwan, ipinakita ni Carlo Yulo na sa kabila ng mga pagsubok, nananatili siyang mapagkumbaba at marunong tumanaw ng utang na loob. Noong Enero 2010, dumalo siya sa PSA Athlete of the Year Awards, kung saan ipinahayag niya ang pasasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanya, lalo na sa kanyang ina. Dito, makikita na kahit may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila, pinili pa rin ni Carlo na ipakita ang respeto at pagmamahal niya bilang anak. Gayunman, may mga balita pa ring nagsasabing may kaunting lamat pa rin sa kanilang relasyon at ito ang naging dahilan kung bakit muling naging usap-usapan ang kanilang pamilya sa media at social media platforms. Maraming tagahanga ang nag-alala, lalo na't matagal nang kilala si Carlo bilang isang mapagmahal na anak. Habang patuloy ang mga isyong pampamilya, ay nanatiling matatag pa rin si Carlo sa tulong ng kanyang longtime girlfriend na si Chloe San Jose. Matagal na silang magkasintahan at sa kabila ng lahat ng intriga, hindi siya iniwan ni Chloe. Sa isang panayam kay Tony Gonzaga noong Setyembre 2024, ibinahagi ni Chloe ang kanyang saloobin sa mga pinagdaanan ni Carlo. Ayon sa kanya, nasasaktan siyang makita ang boyfriend na nahihirapan dahil sa mga problema sa kanyang pamilya. Pero kahit ganoon, pinipili pa rin niyang maging sandigan ni Carlo sa mga panahong mabigat ang kanyang dinadala. Noong Enero 2025, ipinagdiwang nila ang kanilang ika-5 anibersaryo bilang magkasintahan. Sa kanilang social media accounts, makikita ang masasayang larawan at sweet na mensahe para sa isa't isa. Dito, makikita na sa kabila ng mga pagsubok, matibay pa rin ang kanilang samahan. Maraming kabataan ang humahanga sa kanilang relasyon dahil ipinapakita nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang puro saya, kundi kasama rin ang pag-unawa at suporta sa oras ng hirap. Hindi madali ang pinagdadaanan ni Carlo sa panahong ito. Sa labas, nakikita ng mga tao ang isang matagumpay na atleta, pero sa likod ng kamera ay isang taong dumadaan din sa emosyonal na pagod. Ang mga isyong kinasasangkutan niya ay nakadagdag sa stress at minsan ay nakaapekto rin sa kanyang focus bilang atleta. Pero sa halip na sumuko, ginawa niyang inspirasyon ang mga ito para mas magsikap pa. Para sa kanya, bawat pagsubok ay pagkakataon para mas tumibay at mas maging matatag. Kahit marami siyang pinagdaanan,
mas malinaw ngayon ang direksyon ni Carlo. Patuloy siyang umaangat sa international gymnastics scene at patuloy na lumalaban sa mga kompetisyon sa iba't ibang bansa. Ayon sa mga ulat, mas pinagbubuti pa niya ang kanyang mga routine para sa susunod na Olympics. Plano rin niyang tumulong sa mga batang atleta sa pamamagitan ng mga programang magbibigay ng pagkakataon sa kanila na maabot ang kanilang mga pangarap katulad ng ginawa niya noon. Ngayon, hindi lang siya itinuturing na isang kampiyon sa gymnastics, kundi isang inspirasyon sa mga Pilipino. Ang buhay ni Carlo Yulo ay kwento ng tagumpay, sakripisyo at pagbangon. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang pamilya at personal na buhay, nananatili pa rin siyang determinado at puno ng pag-asa. Sa tulong ng kanyang girlfriend na si Chloe at sa pagnanais na ayusin ang relasyon sa kanyang ina, makikita ang bagong yugto ng buhay ni Carlo na isang mas matatag, mas responsable at mas inspiradong atleta na patuloy na nagbibigay ng dangal sa bansa. Ngayon, tanong ko lang, ikaw, paano mo pinapatunayan na kaya mong bumangon kahit ilang beses kang madapa sa buhay? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.